Alright, so magandang araw ulit sa ating lahat, ano. So ngayon, mag-change oil tayo. Ayan, ng ating scooter. Ayan, at ang nabili nating langis ay Jayso MA2. Ayan, wala tayong mahanap na Jayso MB para sa scooter. So ang tanong, pwede ba ang Jayso MA, MA1 or MA2 sa mga scooter? Ayan. Pwede. Pwede. So ito. Kita nyo, API SN Jayso MA2. Ayan. Ang mga Jayso MA2 ay nakadesign itong mga langis na ito para sa mga manual. Ayan. Yung wet clutch na tinatawag natin. Yung mga pan-tricycle, ayun, yung mga manual clutch na mga motor. Kasi yung mga pang-scooter, Jayso MB. Ayan. Pero kung bakit ko nasabi na itong Jayso MA ay pwede sa mga scooter. Yan, kasi nga itong mga Jayso MA, yan. So doon sa wet clutch para sa mga manual na motor, ano, ang ginagawa nila para hindi mapudpod agad yung lining, yung clutch lining, kasi nga nandun sa loob ng makina yung clutch yung clutch lining, wet clutch. Yung mga scooter natin nasa labas. Ayan, naka-design talaga sa mga wet clutch para hindi mapudpod agad yung clutch lining doon sa loob, kung saan nababasa siya ng langis. Ayan, which is different doon sa mga scooter natin, na yung mga scooter is naka-dry clutch, nasa labas, nasa panggilid. Ayan, yung clutch lining. So hindi siya nababasa ng langis. So kung iisipin natin, ano, hindi siya nakaka-apekto doon sa dry clutch. So pwede itong Jayso MA2. Yan, na para sana sa mga manual na motor, mga manual clutch. Pwede sa mga full automatic, mga CVT. Yan, kasi hindi siya magkakaroon ng epekto doon sa clutch lining. Kasi nga dry clutch, di ba? Dry clutch yung scooter. So, ganun lang yon. So, pwede ang Jayso MA2 sa mga scooter. Ayan. Pero, ito ang tandaan niya. Hindi pwede ang Jayso MB sa mga manual. Yan. Subukan natin. Lagay natin. Change oil tayo. Ayan. So, dito tayo sa ilalim. Ito. Ayan. Ang unit natin, Suzuki Bergman. So, standard size, 17. Kailangan lang natin ng 17. Paikutin natin. Ayan, pag natanggal natin to, hintayin lang natin na ma-drain, no, yung ating langis. Tapos tanggalin na rin natin yung takip doon sa kanyang lagayan sa kabila. Ayan, habang tumutulo yung langis natin, tanggalin natin tong dipstick. Ayan, para lumabas lahat. Ayan. Ayan, so pag na-drain na lahat dito, pwede nating ibalik itong takip niya sa ilalim. Gamitan ulit natin ng 17. Kuha lang tayo ng funnel imbudo. Shoot natin dyan. Tapos kunin natin yung langis. Ito na rin. Itong dipstick. Gamitin natin pang tusok.
Ayan, unti-unti lang natin lagay para hindi siya mag-overflow. Maliit lang kasi yung butas. Ayan. Sa Honda Click sa 800 ml. Pag Suzuki Bergman nasa 650 lang yan. So ayun, pag na-measure na natin kung tama yung nalagay natin, ayan. Tingnan lang natin yung sa level dito mismo sa bottle ano ng ating langis. Yan, kasi yung iba meron talaga. Yung iba wala. So tensiometer ang ginagamit. Yan, para malaman natin kung tama yung nailagay natin. I-measure natin gamit yung dipstick. So ayan, gamitan natin ng dipstick. Shoot natin. Tapos check natin kung tama. Ayan. So naaabot niya yung ating dipstick. So ayan, naaabot niya yung ating dipstick. Ayan. Saktong-sakto lang yan. Ayan. Pag hinigpitan natin, nasa tamang level na. Ayan o. Ito nyo. So dapat marunong din kayong gumamit ng dipstick. Ayan, para ma-measure natin yung langis sa ating makina. So ayun, nailagay na natin itong langis natin, Jayso MA2 sa ating scooter. So yung tanong ulit na pwede bang gamitin itong langis na Jayso MA2 sa mga scooter, although hindi siya recommended, yes, pwede. Okay? As long as na-meet niya yung viscosity. Ayan, itong 10W40, 10W30, ganun. Yung viscosity niya, na-meet niya, and yung API. Ayan, yung API, kung na-meet niya. Halimbawa, ito is API SN, so okay naman siya. Na-meet niya yung category na hinahanap ng ating scooter. So, yun lang naman. Ayan, tapos yung mga langis pala, na pinag-change oilan natin, ilagay sa container and i-dispose ng maayos. Hindi yung kung saan-saan natin tinatapon yan.